record na. Okay. So let's have a word of prayer this time. Ama namin banal na nasa langit, maraming pong salamat. Kami ay pinahintulutan mong makapagsama-sama ngayon. Paaming paninimula, hinihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu. Sana po ay bigyan kami ng pangunawa. Ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Uy, nandyan si Joyce. Hello po. Ay, Joyce. salamat sa Diyos. Makakasama niyo na po ako lagi. At saka makakapagsimba na po ako ulit ng kahit paano ng every Saturday. Pag hindi po ako ang tagal ko pong hiniling yun. Na, kasi na-pressure po ako sa trabaho. Kung pupunta ka sa church, kinakailangan mong mag-reserve. Opo. Nakinig po ako ng Saturday nung service natin. Okay. Opo. Okay, so lahat. ang topic natin ngayon ay tungkol sa pamilya, sa homes. Yan. Mga bagay-bagay tungkol sa may kinalaman sa pamilya. So last time, napag-usapan natin na nung panahon ni Noah, ang nakalagay sa Matthew 24 is ganito, no? Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ibig sabihin yung second coming. Sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, isa sa mga bagay na binanggit dito na ginagawa ng panahon ng mga tao bago yung baha, nag-aasawa at pinag-aasawa. Okay? So, pag nabasa natin nag-aasawa, pinag-aasawa, siyempre may kinalaman yan sa pamilya, di ba? Kasi yun yung simula ng pamilya eh. Yung dalawang tao mag-aasawa. At nabanggit din natin last time na wala namang mali kumain, uminom, mag-asawa, pinag-aasawa. Nagiging problema siya pag doon lang nakapokus yung ating buhay, di ba? Na hindi natin iniisip yung tungkol sa kaligtasan natin sa kaligtasan ng ibang tao. So, yun yung isang problema doon. Kung yun lang yung ginagawa natin, so, ibig sabihin ang iniisip lang natin yung mga bagay dito sa mundong ito. Walang kinalaman sa bagay na tungkol sa langit, sa kaligtasan. Okay? Pangalawa, kung ginagawa natin ang mga ito nang walang pakialam sa Diyos, di ba? Yung hindi natin iniisip, ano ba yung sinabi ng Diyos tungkol sa pag-aasawa, di ba? So, problema din yun. Paano siya naging problema? Sino ba ang nag-imbento ng nagsimula ng kasal, ng pamilya? Di ba? Sino ang nag-establish ng institution of marriage? Nasa natin yan sa Genesis chapter 2, verse 21 to 24, ganito yung makikita natin. So, Genesis, yun yung pinakaunang, di ba, book sa Bible. Ang nakalagay dito, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yan. So, ito yung sinasabi natin na pagkakataon kung saan ginawa ng Diyos yung marriage, yung pag-aasawa. So, siya yung nag-introduce nito. So, yung unang groom, si Adan, yung unang bride, si Eva. Okay? So, dito sa pag-establish ng Diyos ng kasal, ano yung mga bagay na pwede nating matutunan dito? Become flesh. Anong nakikita niyo dito? Pagtungkol sa kasal, sa pag-asawa. Magiging isang sila, isang laman.
Magiging isang laman. Yan. Ano ibig sabihin nun? Magiging asawa yung kayo sa kayong asawa niya? Paano nagiging isang laman? Ano nga ba? So, yan yung sinasabi natin, di ba? Pag sinabi sa Deuteronomy, the Lord is one, di ba? Pero merong 3 persons. So, yung one na ibig sabihin doon is actually one of unity, hindi one in number, di ba? So, ito rin binabanggit dito na they shall be one flesh, di ba? So, more on unity yan. Yun yung isang, isang pagka-meaning na. Pangalawa, pwede rin nating i-interpret yan na ang mag-asawa, di ba, nagkakaroon ng anak. So, dun sa anak, makikita mo yung pinaghalo ng mag-asawa. So, mapansin niyo yung mga anak niyo, may kinuha sa tatay, may kinuha sa nanay. Okay? So, pero primarily, ang pinag-uusapan dito is yung unity ng mag-asawa. Kaya, pag mag-asawa, ang tingin mo sa kanila ay isa. Di ba? Kaya, ang practical application nito, di ba? Wag na wag kang magsasalita ng yung parang ikasisira ng asawa mo sa ibang tao. Kasi kasiraan mo din yan. Kasi isa lang kayo. So, nakuha niya yan. Yeah. Isa yun sa mga practical application niya. Kung meron kayong problema mag-asawa, i-resolve nyo, kayong dalawa. Di ba? Pero sa harap ng ibang tao, dapat isa lang kayo. Okay? So, ano pa yung ibang matututunan natin dito sa verse na to tungkol sa pag-aasawa? Ano yung obvious dito? Hindi maghiwalay kasi isang place nga. Pwedeng maghiwalay. Yun. Isa pa yun. Nagiging isang laman, kaya hindi magiging dalawa. Ano pa? Ano yung kakasal dito? Ang nakikita niyo yung babae sa lalaki, di ba? So, ano yung kinakasal? So, ang kinakasal, isang lalaki saka isang babae. Okay? So, ito yung isa pang nakikita natin na nung in-establish ng Diyos yung kasal, isang lalaki at isang babae. Ano pa? Ano pa yung ibang makikita natin dito? Ito. Ano yun? Ano yung highlight ko? Baga ano ka talaga, maghiwalay ka sa parents mo, tapos magsama kayo ng asawa mo. Ayun. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. Yan. So, advisable yan. Na pag ikaw ay mag-aasawa, kinakailangan bubukod kayo. Okay? Unless gusto mo ng maraming problema. So, alam niyo naman siguro yan, problema sa mga biyanan, di ba? Okay, so nagiging isa sila, bumubukod sila, isang babae, isang lalaki, ang ikakasal, di ba? So, dahil Diyos ang nag-establish ng marriage, siya yung nakakaalam kung ano yung pinakamagandang paraan para sa pag-aasawa. Okay? Agree ba kayo doon? Amen. Okay? So, merong mga ibang religion na ipinagbabawal yung pag-aasawa. Ang sinasabi is makabubuti kung ikaw ay magsisilbi sa Panginoon, hindi ka mag-aasawa. Ano ang sabi ng Bible tungkol sa pag-aasawa? Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. So, marriage is honorable among all. Marangal, di ba? At huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalunya ay hahatulan ng Diyos. So, unang-una, dahil ang Diyos ang nag-institute ng marriage, holy siya.
Nung creation, dalawang institution lang yung ginawa ng Diyos. Eh. So, sa Genesis, yung Sabbath, saka yung marriage. Kaya sa huling panahon ngayon, yan yung makikita natin tinitiran ng kaaway. Yung Sabbath, saka yung marriage. Okay? So, napapansin niyo yun, lalong-lalo na sa Amerika, kung paano sinisira ang pamilya. Kung gaano karami yung pamilya na single parent lang. Hindi dahil namatay yung asawa. Hindi. Kung hindi dahil parang pinapromote pa na hindi na kailangan yung yung mga tatay. Basta may nanay, okay na. So, ano yung naging epekto nun sa mga bata kung halimbawang nanay lang, walang tatay, o kaya tatay lang, walang nanay. Okay. Ngayon, ang Bible din, on the same verse, meron din siyang tawag dun sa mga tao na nag-engage sa sexual activity outside of marriage. Last time, napag-aralan natin na yung sex, di ba? Yung binigay sa atin ng Panginoon, regalo niya ito within sa marriage, di ba? So, ano ang tawag niya dun sa nag-engage sa sexual activity outside of marriage? So, yung kalahati ng verse na binasa natin kanina. At huwag mong dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid. Sa English, alam niyo kung anong translation nitong nakikiapid? Sa English yan. Concubines. Ha? Concubines. Tama ba? Fornication. Yun, fornicators, no? So sa English yan, fornicators. Ang sabi sa English yan, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. So magkaiba yung nakikiapid sa nangangalo niya. Yung nangangalo niya para sa mga may asawa. Pag meron ka sexual activity sa hindi mo asawa, adultery ang tawag doon. Pero kung wala kang asawa, di ba? Pero yung sexual activity mo outside ng marriage, ang tawag doon, fornication. Okay? So nakita niyo yung pagkakaiba? So yung fornicator, galing yan sa Greek word na pornos. Yan. Anong naalala niyang salita pag binanggit natin yung salitang pornos? O yan, pornography, di ba? So, makikita natin, isa lang yung root word nila kung ano ibig sabihin nun. Pag binasa natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, ito yung nakasulat, ano? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, itong mga binanggit dito, hindi nila may inherit ang kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi sila maliligtas. Di ba? Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Eh. Ano sabi doon? Yung mga fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, di ba? Sodomites. Ngayon sasabihin, uy, sabi sa Bible, do not judge. Eh, sino ba ang nag-judge? Binabasa lang natin yung nakasulat sa Bible. Di ba? Ang sabi sa Bible, itong yung mga ganitong klase, hindi nila may inherit yung kingdom of God. So, pwede nyo tingnan niya sa Bible. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Kasi minsan, masyado tayong, ang tawag dito, concern sa feelings ng tao na hindi natin sinasabi kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ayun. Diba? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ano yung mga example ng mga unrighteous na yan? Ayan. Fornicators,
idolaters, adulterers, homosexuals, sodomites, thieves, covetous, drunkards, revilers, nor extortioners. Okay? So, mahalaga na malaman natin, ibinigay ng Panginoon yung pag-aasawa, yung kasal, at yung tinatawag nating mga privileges, yung mga activities, di ba? Para sa mag-asawa. Pag yung mga privileges na yun ay ginamit mo outside ng marriage, hindi yan kasama sa plano ng Panginoon. Halimbawa, nung bago nagkaroon ng baha, di ba? Bago mag-Genesis chapter 6, ano yung paraan ng mga tao, ano yung ginagawa nilang basis para pumili ng asawa nila? So sa Genesis chapter 6 verse 1 to 2, ito yung nakasulat. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Itong verse na to, controversial itong verse na to. Nabasa niyo na itong verse na to dati. Genesis 6 verse 1 and 2. Mm. Ano yung controversial dito? Yung iba kasi pagkakaintindi na yung mga anak ng Diyos, yung mga angel yan eh. Pero hindi. So, iniisip nila yung mga angels, nagandahan sa mga tao, tapos ginawa nilang asawa yung mga tao. Di ba? Madalas nyo maririnig yan eh. Mm. Kaya ang sinasabi nila, kaya parang nakikita mo sa mga pelikula, yung mga, ang tawag nila ng mga demigod. Eh, saan ba galing yung idea na yan? Di ba? Pag sinabi nating demigod, napanood nyo na nakapanood na kayo na yung merong silang concept na demigod. Ano ibig sabihin ng demigod? Halimbawa si Perseus sa Roman mythology. Si Perseus is anak ni sa Greek mythology, anak ni Zeus, di ba? Yung god, isang god, Goddess isang niya. tao. So, pag ikaw ay anak ka ng isang god saka isang tao, ang tawag sila demigod. Saan galing yung mga idea na yan? Sa Egypt din. Meron ganyang turo, di ba? Yung mga kinoconsider nilang god, nagkipag-asawa sa tao, nanganganak ng half god, half tao. So, kinuha nila yung mga idea na yan, tapos in-apply nila sa Biblia. Naalala nyo nung, di ba, si Adan sa si Eva, sino yung mga unang anak nila? Bilang sa kasi Cain. Si Cain sa si Abel. Anong nangyari doon sa magkapatid? Pinatay niya ni Cain si Abel. Pinatay ni Cain si Abel, di ba? So, nung mamatay si Abel, nagkaanak ba uli sila, sila Adam? Seth. Diba? Seth. Okay? So, si Cain, di ba? Umalis siya, lumayo na siya. Tapos, si Seth, naging righteous. Si Seth. So, yung mga descendants ni Seth, yun yung mga grupo ng tao na sumusunod sa Diyos. Samantalang yung mga descendants ni Cain, pag tinignan niyo sa Bible, sa kanila nanggaling yung mga kaaway ng bayan ng Diyos. So, sa Biblia, ang tawag dun sa mga sumusunod sa Diyos, children of God. Diba? Sons and daughters of God. Madalas niyo makikita yun sa Bible, di ba? Yung phrase na yun. Sino yung mga sons and daughters of God sa ngayon? May kilala kayong sons and daughters of God? Tayo. Tayo po. Tayo po. Tagal nung sagot ah. Nakamute lang yung sagot. So, di ba? Pag tayo ay binigay natin ng
buhay natin sa Diyos, ang tawag doon is ina-adapt tayo. Inaampun tayo ng Diyos sa pamilya niya. Nagiging mga anak tayo ng Diyos. So, sons and daughters of God. So, sa Bible, laging ginagamit yung phrase na yan. Children of God, sons and daughters of God. Ang tinutukoy nun, yung mga tao na sumusunod sa Diyos. So, yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, ang tawag doon, yung mga naninirahan sa mundo. Okay? So, itong Genesis 6, ang sinasabi lang nito, yung mga supposedly, di ba, mga tao na sumusunod sa Diyos, nag-intermarried sila doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. At pag tinignan nyo, Genesis 6, 1 and 2, after nito, pag tinignan nyo sa Genesis, basahin natin kung anong nangyari after nito. Genesis chapter 6. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his day shall be 120 years. Di ba? Tapos, pag pumunta ka dito sa verse 5, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. So nakita niyo, ang bilis nung ano, di ba? Ang bilis nung mga pangyayari. Nagsimula doon sa verse 1, na yung mga tao, supposedly, yung mga taong sumusunod sa Diyos, nakipag-intermarried sila doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. At pagdating doon sa verse 5, yung isip ng tao, puro kasamaan na lang. So, yun yung naging epekto. Kaya kahit nung panahon ni Abraham, panahon ni Moses, di ba? Hindi kayo nagtataka bakit ang laging sinasabi sa kanila, huwag kayong mag-aasawa doon sa mga hindi kapananampalataya. Si Abraham, sino yung naging anak ni Abraham na nakatanggap ng pangako? Sino yung promised child ni Abraham? Si Isa. Si Isaac, di ba? Mm. Nung mag-aasawa na si Isaac, ang kabilin-bilinan ni Abraham kay Isaac, dun kaya sa ano niya, kay Eleazar, di ba? Yung kanyang katiwala. Ihanap mo siya na mapapangasawa dun sa pamilya nila, dun sa family line nila Abraham. At huwag doon sa mga taga-Canaan. Nung si Isaac din, nagkaroon ng anak, di ba? Sino yung anak ni Isaac? Si Jacob. Kambal, di ba? Si Esau, saka si Jacob. Mm. Si Esau, nag-asawa ng tagalabas. At naging problema yun nila, nila Isaac sa kanila Rebecca. Di ba? Pero kay Jacob, sinabihan din siya na doon ka kumuha ng asawa, doon sa pamilya natin. Ibig sabihin, doon sa line na naniniwala sa Diyos. So makikita natin consistent na ano yan, na topic sa Bible yan. Hanggang panahon ng mga Israelita, di ba? Hanggang panahon ni Jesus, mamaya makikita natin yung sinabi ni Paul dyan. So, pero bago kasi nagkaroon ng baha, ganun yung naging pamimili ng mapapangasawa ng mga tao. Di ba? Nakita nila maganda, yun yung ginawang asawa. Nakita niyo yun? Di ba? Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae. So, hindi tinanong, makakabuti ba ito sa spiritual na buhay ito? Di ba? So, ibinase lang sa itsura. So, ano ang counsel ng Diyos? What counsel does God give about marriage between a believer and unbeliever? So, madalas nating nababasa ito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman?
At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Makita niyo na naman yan. Anak na lalaki at babae. So sa Bible, consistent na ang tawag ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Mga anak niya, di ba? Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, malinaw na sa atin itong sinasabi ng Diyos dito na huwag kayong makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Do not be unequally yoked with unbelievers. So, ang question dito is ito. Kung may asawa ka na ngayon, tapos yung asawa mo is hindi mananampalataya, kinakailangan ba hiwalayan natin yung asawa na yan? Diba? Should one already married to an unbeliever seek a divorce? Sinagot yan ni Paul. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang sabi dito, at kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ng kanyang asawa. Yun. Pero naman pala ang sagot si Paul dyan. So, paano kasal ka na? Doon mo lang nabasa yung binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 6. So, ang sabi ni Paul, pag yung asawa mo naman ay payag na mabuhay na kasama ka, diba? Ibig sabihin, hindi ka naman niya pinipigilan na i-worship ang Panginoon. Diba? Hindi niya sinasabihan na umalis ka dyan sa pagsisilbi sa Panginoon, sa Diyos na yan. Diba? Kung hindi naman ganun yung asawa mo, ang sabi, huwag hiwalayin yung asawa. Ano kaya ang dahilan? Diba? Si Peter, sinagot ni Peter yan sa 1 Peter chapter 3 verse 1, ang sabi niya, gayon din naman, kayo mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Ngayon, kahit pala yung asawa natin, hindi believer, diba? Ang sabi pa rin ni Peter, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ang dahilan niya, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. So, malinaw sa atin itong sinabi ni Paul sa ni Peter dito. Tungkol sa sitwasyon na Kristiyano ikaw, yung asawa mo hindi Kristiyano, anong gagawin mo? Sabi ni Paul, kung mapayapa naman kayo nabubuhay, okay lang sa kanya, huwag mong hiwalayan. Ang sabi ni Peter, ang dahilan dyan, ikaw na isang Kristiyano, yung buhay mo, siya yung makakahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali. Diba? Ibig sabihin, pag naipakita mo kung ano ang isang Kristiyano dun sa asawa mo na hindi Kristiyano, yun yung matibay na witness, di ba? Patotoo dun sa asawa na hindi Kristiyano. So, yun yung advice ni Paul sa kanila Peter. Meron tayong question dito? Alderolan, ano yung sa First Peter? Ano yung verses po? 1 Peter chapter 3 verse 1. Thank you po. Okay. Ngayon, dati, malalim nating pinag-usapan itong divorce. So, medyo ang pag-aaralan lang natin ngayon yung high level. Ano? So, si Christ, meron lang siyang isang lehitimong dahilan na pinapahintulutan yung divorce. So, ano yun? Sa Matthew chapter 19, verses 5 to 6, at kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. So, kinote ni Jesus yung binasa natin kanina sa Genesis chapter 2. Diba? Nung tinatanong siya tungkol sa divorce. Kaya sabi ni Jesus, kaya
hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So kung si Jesus ang tatanungin mo, yung mag-asawa, hindi dapat maghihiwalay. Yan. Pero hindi doon natapos si Jesus. Ang sabi sa Matthew chapter 19, verse 9, at sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ang dahilan, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. So, malinaw tayo dito? Kasi napag-uusapan lang naman ng divorce. Kasunod kasi nun is mag-aasawa ulit, di ba? Remarriage. So, sa Biblia, ano yung pinapahintulutan? Ulitin ko, no? Pinapahintulutan, hindi inuutos. No? Kasi yung iba, ang pagkakaintindi dito, inutos sa atin ng Diyos na ano, ganyan. Hindi. Pinapahintulutan. Ibig sabihin, ina-allow. Okay? Hindi inuutos. Kasi pag hindi pakikiapid ang dahilan kung bakit naghiwalay tapos nag-asawa ulit, ang tawag doon, pangangalunya. Okay? Adultery. So again, hindi siya inuutos. At hindi dahil nangalunya yung nakiapid yung asawa mo, is kinakailangan hiwalayan mo. Di ba? Kasi pag pumunta ulit tayo sa kay Paul naman, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11, ang sabi ni Paul, now to the married I command, yet not I but the Lord, a wife is not to depart from her husband. But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and a husband is not to divorce his wife. So, ang sabi ni Paul, hindi dapat maghiwalay. Pero kung halimbawang merong mabigat na dahilan, kinakailangan nilang maghiwalay, ang sabi niya, temporary lang. So, bigyan pa rin ng chance na magkaayos. Di ba? So, ang sabi niya, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. So, yun yung sinasabi ni Paul. So, yung divorce is last option na yun. Okay? At ang dahilan nyo lang, yung pakikiapid. Okay? So, meron tayong question dito sa sinabi ni Jesus, ni Paul, sa ni Peter. Okay, so walang question doon. So, tingnan pa natin kung ano pa yung mga ibang tulong na nagagawa ng kasal sa society natin as a whole. How does marriage help to preserve the purity of society? Ang sabi ni Paul, ito is nasa 1 Corinthians chapter 7. So kung gusto niyo siyang basahin yung buong chapter ng 1 Corinthians chapter 7, basahin niyo siya. From verse 1, ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Kasi merong sumulat kay Paul, no? Parang sabi nila, hindi ba mas maganda na yung mga lalaki wag na lang mag-asawa? Wag na lang humipo ng babae para iwas sa sa kung ano mang problema, di ba? Na mag-aasawa ka tapos mag-divorce ka tapos magiging adulterer ka. So ang sabi, mas maganda lang wag humipo sa babae. Ang sabi ni Paul, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, alam ni Paul yung pangangailangan ng tao, di ba? So, ginawa tayo na meron tayong sexual need, kaya ang sabi ni Paul, mas maganda, di ba? Yung bawat lalaki, meron kanyang sariling asawa at yung bawat babae nagkaroon ng kanyang sariling asawa. So, walang binabawal si Paul na mag-asawa. Okay? At ang sabi ni Paul, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ng babae sa kanyang asawa. Anong karapatan yung pinag-uusapan dito?
Ano sa tingin niyo yung sinasabi ni Paul dito na karapatan? Any idea? Baka yung karapatan nila na pareho na pangangailangan. Oo, tama yun. Tama yung sinabi ni Resi kasi ito yung pinanggalingan ng sinasabi ni Paul. Di ba? Kasi daw dahil sa nagaganap, di ba? Ibig sabihin, maraming tao yung natutokso, di ba? Dahil sa pangangailangan nila, ang nangyayari, yung hindi nila asawa, dun sila may sexual relationship. Kaya ang sabi ni Paul, mas maganda, yung bawat lalaki meron siyang kanyang asawa. Yung babae meron siyang kanyang asawa. At pag kayo merong asawa, ibig sabihin, may karapatan kayo sa isa't isa, di ba? Kaya nga ang sabi, you'll be one flesh, di ba? So, nakuha niyo dito, kaya yung Bible, kahit pati dito sa mga bagay na tungkol sa mag-asawa, nagbibigay siya ng ah, linaw, di ba? Kung ano yung gagawin natin. Okay? So, nung isang araw din, napag-usapan natin na kinakailangan i-control natin yung ating mga mata at ating mga isip, di ba? Kasi ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, narinig nyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang ng pangangalunya sa kanyang puso. So, hindi lang action, pati yung isip natin, yung laman ng puso natin. Pwede ka actually mag-commit ng adultery sa puso mo. Okay? Itong verse na to, nung nabasa ko to, sabi ko, matagal na ba ito sa Bible? Parang ngayon ko lang nabasa. So, how is the spiritual life affected if wives are not honored and understood? Sayang, dalawa lang kaming lalaki dito. Ako lang sa Kasibong. Pero basahin niyo itong nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Gayun din naman kayong mga lalaki. Maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagpagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Nung nabasa ko to, ano ang koneksyon nung kinakailangan yung mga asawa natin ay, ang sabi dito, binibigyan ng karangalan, di ba? At sila ay tayo kinakailangan mapagbigay sa ating mga asawa. Kasi pag hindi natin ginawa yon, parang magiging hadlang yon sa ating mga panalangin. Paano nagiging hadlang sa panalangin kung yung mga asawa natin is hindi satisfied, hindi masaya? Paano nagiging hadlang sa panalangin? May naisip kayong halimbawa? Yung motto po ni Sarah dyan, ano po, Elder Roland, happy wife, happy life. Ayun. Lagi niyang pinapamukha po sa Ano ba yun? By experience yan? Through experience? pag ano po kasi pag masaya sila, parang ang saya ng pamilya din. Based sa experience ko po. Oo. Di ba? So, mahirap magdasal, di ba? Kung may gera sa bahay. Anong masasabi dyan ng mga misis natin yan? May sumagong agad dito sa likod ko. Di ba? Agree ba kayo dyan? Opo. Walang luto minsan. Okay, so ano ba yung ideal ng Panginoon sa husband-wife relationship? Sa Ephesians chapter 5 verse 22 saka 25.
Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Mga asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, sa Panginoon, ito yung ideal case, no? Na yung asawang lalaki, mahal na mahal niya yung kanyang asawa, na gagawin niya kung ano yung ginawa ni Kristo sa iglesia. Ibig sabihin, ibinigay niya yung buhay niya para sa iglesia. Yung mga asawang babae naman, kung meron kang ganong asawa, siguro automatic na yan na magpapasakop ka sa inyong mga asawa. Okay? So, ito yung ideal ng Panginoon. So, sa Ten Commandments, anong commandments yung may kinalaman sa pamilya? So, merong dalawa, di ba? Una, yung commandment number 5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At yung pangalawang utos na may kinalaman sa pamilya, huwag kang mangangalunya. Yan. Ano ito? Number 7. So, sa Ten Commandments, yan yung dalawang kautusan na may kinalaman sa pamilya. Okay. So, punta naman tayo dun sa mga parents, doon naman sa mga anak. Ito rin, pinag-aralan natin ng malaliman ito dati. So, ah, parang summary na lang yung bibigkasin natin dito. So, kung ikaw is isang magulang at mahal mo talaga yung mga anak mo, paano mo daw yun mapapakita? Sa Proverbs chapter 13, verse 24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napopuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Anong masasabi niyo dito sa verse na to? Lalong-lalo na ngayon, di ba? Ang sinasabi sa atin is, hindi mo dapat sinasaktan yung anak mo pag dinidisiplina mo siya. Nagkamali ba yung Bible dito? Anong comment niyo dito? Ang sabi, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napopuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Ano ba sa English yan? Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. Ang sabi niya, but he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Yan. Meron kayong comment yan sa verse na yan? Isang paraan po sa pagdisiplina sa anak ay yung pagpapalo sa Oo, di ba? Yun lang, ganun lang kasimple yung sinasabi dito. Pag hindi natin dinisiplina yung anak natin, ibig sabihin hindi mo siya mahal. At isang paraan para disiplinahin siya, paluin yung mata. Pero yung enrollment yung nakuha ko po dito, ano po siya, dapat pag pinapalo natin ang anak natin is dahil may pagmamahal tayo. Minsan kasi pinapalo natin dahil naiinis lang tayo. Oo, tama yan. Ano? So, kaya yung binabanggit dito ng pagdidisiplina is kaugnay ng pagmamahal. Okay? So, parang ang Panginoon, di ba? Mahal niya yung kanyang mga anak, kaya niya dinidisiplina. Okay? So, yung mga halaman, kaya mo pinuprune, di ba? Pinuputol mo yung mga iba-ibang bahagi ng sanga niya. Dahil mahal mo yung halaman mo, gusto mo siyang mamunga ng marami. Okay? So, bilang isang magulang, katungkulan natin at paraan natin para masabi natin mahal natin yung mga anak natin
Kung didisiplinahin natin sila ng may pagmamahal. Okay? Hindi yung papaluin mo dahil ngayon. Sabi ni Bong, nainis ka, galit ka. Okay? So yung mga bata naman, sabi dito ni Paul, in the last days, anong klaseng attitude magkakaroon sila na magiging tanda ng last days? Tingnan nyo kung nakikita nyo ito ngayon, okay? Sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 2. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, ayun, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Actually, mahaba pa yan. Pero kinuha lang natin yung merong kinalaman sa pamilya. Nakita niyo, suwail sa mga magulang. Ano ba ibig sabihin ng suwail sa mga magulang? Suwail. Ano sa English yung suwail? Second Timothy 3. Ayan. Disobedient to parents. Yung pala ibig sabihin ng suwail. Oo na, wala na sa'yo. Disobedient to parents. Ayan. Na-experience nila ba ngayon yan? Oo, sa mga bata. Pag malaki na, parang alam na nila lahat yung, pag malaki na talaga, parang sila na yung nagdedesisyon ng sarili nila. Na minsan kahit sabi mong hindi tama, pero yun pa rin ang masusunod kasi nasa age na sila minsan ng stage na edad pa. Oo. Yun. At nasa Asian countries pa tayo, no? Mm. Lalo na pag pumunta ka sa Western countries. Oo. Yung paggalang kahit hindi lang sa magulang, kahit sa mga matatanda. Wala na siya. Okay. So, isinamarize ni Paul yung ideal para sa parent-child relationship. Ito yung sabi ni Paul. Ephesians chapter 6. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So, merong sinabi si Paul sa mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang. May sinabi din siya sa mga magulang. Huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Okay. So, meron kayong question dito sa pinag-aralan natin? O comment? Gusto niyong i-share? Ibunsod, provoke. Yan. Pag-aralan natin dati yan. Yung huwag mong sadyain na galitin yung mga anak. Yung gagawa ka ng mga bagay para magsimula silang magalit. Okay? Provoke yung ibunsod. May question tayo dito? Bago tayo mag-quiz? Sir Roland, may question po. Yung with regards po dun sa pag-provoke, I think similar din siya dun sa passage ng Colossians 3:21 na parang, kasi nire-relate ko siya dun sa sinasabi na, ito naman sinasabing, fathers, do not provoke your children so they will not be discouraged. Kasi iniisip ko yung difference between yung na-mention earlier na pagdidiscipline, nagagamitan mo siya ng pamalo versus yung pag-provoke yung sa mga bata. So, Kasi, sige po. Sige, tuloy mo lang. Hindi, naisip ko din po kasi yung different point, yung pag-provoke din sa mga bata, yung minsan na kahit pa-joke lang yun, di ba? Na parang
ano yun, yung ano, yung tinutukso sila kahit na kasi parang bullying ang iniisip ko na gano'n ginagawa sa kanila minsan. So, ewan ko siguro isa sa mga Saturday afternoon na pinag-usapan natin ng malalim yung ibig sabihin ng verse na yun, yung provoke. Maraming pwedeng gawin ng parents para i-provoke yung children nila. Yung isang pwedeng resulta, magkakaroon ng galit sa puso nila. Yung pangalawang pwede maging resulta ito, madi-discourage sila. So, isang halimbawa, may mga parents na gustong-gusto nilang ikinukumpara yung mga anak nila. Yung gusto nila yung anak nila ganito, pag hindi naabot ng anak nila yung ganon, di ba? Sinasabi niya sa mga anak nila, bakit ikaw hindi ka katulad ng ate mo? O ikaw, bakit hindi ka katulad ng kuya mo? Di ba? So, inilalagay natin sila, mini-measure natin sila sa isang standard na hindi nila maaabot. Ano mangyayari sa kanila? Madi-discourage sila. O kaya may mga anak na, siyempre, dahil tumitingala sila sa mga parents nila, gusto nilang i-please yung mga magulang nila, di ba? May ginagawa sila, tapos papakita sa'yo, di ba? Oh, mami, nag-drawing ako, ganyan. Pero kung yung magulang, walang panahon para bigyan ng pansin yung mga ginagawa ng mga anak nila. Isang way din yun para i-provoke sila. Kasi ang nangyayari nun, mag-i-stop na lang sila mag-try, di ba? Na i-please ikaw. So, mga example yon. Marami tayong ginagawa mga parents na napoprovoke yung mga bata. Hindi lang sa galit, kundi napoprovoke din sila para ma-discourage. Kung tayo din hindi tayo consistent sa buhay natin, di ba? Sinasabihan natin sila, anak, dapat ikaw ay magdasal palagi. Anak, ikaw dapat nakasulat sa Biblia. Tapos ikaw nakikita nila, hindi ka consistent sa buhay mo. Tama, di-discourage sila. Isipin nila, ano ba yun? Joke lang, di ba? Bakit hindi consistent? Eh? So, ilan lang yung mga ilang halimbawa kung paano natin pinoprovoke yung mga anak natin. Pero tama yung sinabi mo, Nels, magkarugtong yun. Yung Colossians chapter 3, saka yung binasa natin kanina andito siya sa ulo, sa Ephesians. Kaya nga pag pinagdugtong mo yan is, mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Pwede mong idugtong, ibunsod sa galit ang inyong mga anak para hindi sila ma-discourage. Okay, meron pa tayong ibang comment? Kung wala na tayong comment, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Nakita niyo yung link na binigay ko? Madali lang naman siya. So, itry niyo lang. Kasi bago matapos yung October, matatapos na kasi yung mga lessons na sinusundan ko. Mga 2, 3 na lang siya. Magkakaroon tayo ng finals. May nag-request kasi. Sino may nag-request natin na magkaroon tayo ng finals? Si Ate Janet. Nabuksan niyo yung link? Ng test? Wala po ako nakita. Wala, sa chat? Ay, sa chat po. Sanday lang po. Ipadala ko na. Ayan. Lalabas siya sa chat. Huwag kayong may stress ha, kasi yung iba na stress kasi gusto nila perfect. Hindi nakakatulong sa mali. Okay, i-stop ko lang yung recording natin.